Cellbox. Mula sa isang mahirap na bata sa maliit na bayan, si Skyler ay naging isang matagumpay na bilyonaryo. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, nanatili siyang konektado sa kanyang pinagmulan. Sa kanyang pagbabalik, muli niyang nakilala si Summer, ang babaeng minsang tumulong sa kanya nung wala pa siyang kahit na ano. Habang tumatagal, mas napapalapit siya rito at nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ngunit may isang lihim siyang hindi agad na ipagtapat, ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit dumating ang isang pagsubok nang lumitaw ang ex ni Skyler na si Ella. Dala ang balitang ito'y buntis. Nasaktan si Summer at iniwan siya. Pero totoo nga bang may anak siya kay Ella? O isa lamang itong kasinungalingan? Sa gitna ng sakit at pagkalito, may pag-asa pa kayang maibalik ni Skyler ang tiwala ni Summer? At kung sakali, matatanggap pa ba siya ng babaeng mahal niya matapos ang lahat? Gulay! Gulay kayo dyan! Nakangiting paglalako ni Summer habang naglalakad siya. Summer, pabili ako ng mustasa at sitaw. Magsisinigang ako. Sigaw niya Aling Cecil kaya naman nilapitan siya ng dalaga. Napakaaga pa pero nagtitinda ka na. Napakasipag mo talagang babae ka. Ani ng matanda na nagpangiti kay Summer. Aba, syempre naman po. Ako po kaya si Summer, ang isa sa pinakamasipag na tao sa ating bayan. Sa kakailangan po maraming bayarin at pambaon na rin po ng kapatid ko. Paliwanag ng dalaga bago niya inilagay sa supot ang mga gulay. Maraming salamat po sa pagbili sa akin. Walang anuman iha. Nga pala, papuntahin mo mamaya si Sian at birthday ng apo ko. Kakain silang magkakaibigan dito at syempre ikaw rin. Anito at tumango na lang si Summer bago siya nagpatuloy sa paglalako. Wala ng mga magulang si Summer at ang kasama niya na lang ay ang nakababatang kapatid niya na si Sian. Ito ay 7 taong gulang pa lamang sa ngayon. Mahirap ang buhay pero pinipilit ni Summer na kayanin ito para sa kanyang kapatid. Para sa kanya, ang kapatid niya ang buhay niya. At eto lang ang rason kung bakit siya nabubuhay. Pabili ako ng talong Summer. Ipagtira mo ko ng talbos at bawang Summer. 3 tali ng okra ang sakin. Yan ang mga sigaw na naririnig niya kapag nakikita na ng mga tao si Summer. Marami kasi siyang suki. At bukod doon ay napakabusilak ng puso ng dalaga. Ay, salamat. Naubos ang paninda ko. Mababayaran ko na ang bill ng ilaw saka makakapag-grocery na rin ako kahit konti. Masayang saad niya sa sarili bago naupo sa upuan. Sa kabilang banda naman ay umiinom ng alak ang isang lalaki habang nakatingin siya sa may bintana ng kanyang library. Good morning, sir. Anak ng kamote naman yan, Skyler. Agang-aga alak ka agad ang iniinom mo. Makakasama yan sa kalusugan mo. Sigaw ng kaibigan ni Skyler na si Carlo nang makita niyang nagiinom. Kaagad niya itong inagaw sa binata dahilan para samaan siya nito ng tingin. Bakit ba? Gusto kong matulog Give me back my alcohol. Nababaliw ka na ba? Painom-inom ka ng alak dyan. Baka nakakalimutan mo. May mga meetings ka mamaya. Important meetings yon, kaya bawal kang hindi sumipot. Uminom ka ng tubig para mahulasan ka. Saad ni Carlo bago niya inabutan ng tubig ang kaibigan. Sorry, I forgot about that. May iniisip lang ako kaya uminom ako ng alak. Si Carlo ay napabuntong hininga at umupo sa tapat ni Skyler. Kita niya ang pagod sa mukha ng kaibigan. Pulang-pula ang mga mata at halatang puyat. Kilala niya si Skyler bilang isang responsable at maayos na tao. Pero ngayon, tila nag-iba ito. Ano ba ang iniisip mo at napainom ka ng alak ng ganito kaaga? Tanong ni Carlo. Ngayon ay medyo malumanay ang tono. Napayuko si Skyler saka tumitig sa baso ng tubig na hawak niya.
Ilang saglit siyang natahimik bago sumagot. May bumabagabag lang sa akin, Carlo. Parang hindi ko maintindihan. Nandito lang ako, bro. Alam mo yan. Pwede mong sabihin sa akin ang bumabagabag sa'yo. I can give you advice. Sagot ni Carlo habang nakatingin sa kaibigan. Napailing si Kyler bago muling nagsalita. Tungkol ito dun sa babae dun sa bayan ng Guana. Kamusta na kaya siya? Ang laki ng utang na loob ko sa babaeng yon. Napakurap si Carlo. Hindi niya kailangang tanungin kung sino ang tinutukoy nito. Yung babaeng may kalong-kalong na sanggol na tumulong sa'yo nung hindi ka pa mayaman? Tumango si Kyler. Oo, nakita ko kasi yung kamukha niya kahapon. Doon sa meeting namin ng CEO ng Fern Corporation. It's been 7 years at gusto ko siyang makita para pasalamatan. Hindi ako aabot sa ganito kung hindi niya ako tinulungan nun. Gusto mo bang ipahanap ko siya at alamin ang mga impormasyon tungkol sa kanya para mapuntahan mo siya at mapasalamatan? Pagbibigay suggestion ni Carlo sa kaibigan niya subalit umiling ito. Hindi na, Carlo. Ako mismong maghahanap sa kanya. Napakunot ang noo ng kaibigan niya. Sigurado ka? Mas mapapadali kung ipapatrace na lang natin siya. May koneksyon ka na ngayon, saka para hindi ka na mahirapan. Ang laki pa man din ng bayan ng Guana. Umiling muli si Skyler. Hindi ito tungkol sa kung gaano ko siya kabilis mahanap. Kahit matagalan ako sa paghahanap sa kanya ay okay lang. Gusto kong ako mismong makakakita sa kanya. Ang makakaalam kung ano na ang nangyari sa kanya matapos ang araw na yon. Napabuntong hininga si Carlo bago umupo sa sofa. Alam mo ba nga parang jar of secrets ang bayan ng Guana? Masyado nang matagal ang lumipas. Baka mahirapan kang hanapin siya. Saka sa dami ba naman ng populasyon ng mga tao doon, hindi mapapadali ang paghahanap mo sa kanya. Ngumiti si Skyler, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Kung ganun, hayaan mo kong mahirapan. Minsan, ang mahalagang bagay ay hindi dapat minamadali. Simula next week, ikaw muna ang bahalang maging in charge sa kumpanya ko dahil babalik ako ulit sa Guana upang hanapin siya. Napatingin lang si Carlo habang pinagmamasdan ng kaibigan. Alam niyang walang makakapigil kay Skyler sa desisyon nito. Ang hindi lang alam ng binata ay kung anong kwento ang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa Guana. Magiging maayos ba ang paghahanap niya sa hinahanap niya? O mahihirapan siya dahil sa laki ng Guana? Sigurado ka na ba talaga dito, bro? Sabi ko naman kasi sa'yo ipapahanap ko na lang yung babae. Hindi siguradong saad ni Carlo sa kaibigan niya. Kasalukuyan silang nasa arko papasok ng Guana. Ngayon na ang araw na pupunta si Skyler dito upang hanapin ang babaeng tumulong sa kanya. We already talk about this, Carlo. Babalik din naman ako kaagad kapag nahanap ko na yung babae. Take care of my company habang wala ako, ha? I know you can do that. Mag-iingat ka, ha? Baka manakawan ka rito. Alam mo naman, mayaman ka na. Ha, sino bang nagsabi na magpapakilala ako sa kanila bilang mayaman? Ako si Skyler, isang simple at masipag na lalaking kakalipat lamang dito sa Guana. Well then, see you later. Aalis na ako. Saad ni Kyler, bago ito bumaba mula sa kotse. Ano ba namang kalokohan to, bro? I just hope maging okay siya rito. Saad ni Carlo sa kanyang sarili bago siya umalis doon. Hinihingal at pagod na si Summer habang naglalako ng pansit at mayukmok. Paubos na ang tinda niya kaya naman sinisikap niya nang maubos to para makapagpahinga na siya. Habang naglalakad siya ay may mukha siyang nakita na bago lang sa bayan nila, pero pamilyar. Napakunot na lamang ang ulo ng dalaga nang makita niyang parang naliligaw ito. Kaya naman nilapitan niya ang binata upang tanungin. Kuya, mukhang naliligaw ka. San ka ba patungo nang maituro ko sa'yo? Taga dito ko sa Guana at masisigurado kong makakapunta ka sa pupuntahan mo. Saad ni Summer nang makalapit siya sa binata.
Para namang tumigil ang mundo ni Skylar nang magtama ang kanilang mga mata. Alam mo ba kung saan itong pinapaupahan ni Aling Marites? Diyan na kasi ako titira, pero hindi ko alam kung paano makakapunta dyan. Saad ni Skylar habang hawak-hawak ang isang papel kung saan nakalagay ang address ni Aling Marites. Napakamot siya sa batok dahil nakailang ikot na siya ay hindi niya pa makita ang hinahanap niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta kaya naman natuwa siya nang may tumulong sa kanya. Napangiti naman si Summer bago ito nagsalita. Kilala ko si Aling Marites. Malapit lang yun. Siguro mga 10 minutong lakad mula rito. Makakarating ka na ron sa paupahan niya. Tara, ituturo ko sa'yo. Talaga, salamat. Kanina pa talaga ako paikot-ikot. Sagot ni Skylar, na tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Masaya siya dahil gustong-gusto niya na ring makapagpahinga. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang buhat-buhat ni Summer ang kanyang bilao ng pansit. Napansin naman ito ni Skylar, pati na rin ang pawis sa noo ng dalaga. Gusto mong ako ang magbuhat niyan? Pag-aalok ng binata sa dalaga. Umiling naman si Summer bago nagsalita. Nako, hindi na kailangan. Sanay na ako rito. Araw-araw ko naman tong dala kapag naglalako. Napakasipag mo namang tao. Sana lahat katulad mo, no? Hardworking and so kind. Sa panahon kasi ngayon, bihira lang ang makakakita ng katulad mo. Napangiti naman si Summer dahil sa sinabi ni Skylar, bago sila nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad sila sa makipot na daan ng guwana, napansin ni Skylar na masisikip at dikit-dikit ang mga bahay doon. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada at may ilang mga matatandang nagchichismisan sa gilid. Nagbago na ang guwana ngayon. Mas marami nang nakatira dito. Bulong ni Skylar sa sarili niya. Kailan ka lang dumating dito? At bakit dito ka na maninirahan? Pagbasag ni Summer sa katahimikan. Kaninang umaga lang, galing ako sa Maynila at nagpunta ako rito para magtrabaho. Kaya pala para ngayon lang kita nakita. Pero hindi ba mas malaki ang sahod sa Maynila? Bakit naisipan mong dito magtrabaho? Curious na tanong ng dalaga. Tama ka dyan, pero hindi na peaceful sa Maynila. Saka gusto ko ng peace of mind, kaya dito na lang muna ako. Kaya pala. Nga pala, gusto mo bang kwentuhan kita tungkol sa bayan namin? Sige, gusto ko yan. Sagot ni Skylar habang pinagmamasdan ng paligid. Ang Guana ay isang tahimik at simpleng bayan. Karamihan sa mga tao rito ay magkakakilala. Kaya kapag may bagong muka, agad naming napapansin. Ani Summer. Ganun ba? Kaya pala tinulungan mo ako agad. Hindi naman siguro pakitang tao yan, hindi ba? Hindi no? Hindi ako ganyang klase ng tao. Kung pakitang tao ako, edi sana. Kanina pa kita iniwan. Saka mukha ka naman talagang naliligaw. Aniya na nagpatawa kay Skylar. Napangiti si Skylar. San ka nga pala nakatira? Doon lang sa may kabilang kanto ng panaderya. Doon kami nakatira ng bunso kong kapatid. Sagot ni Summer, habang itinuturo ang isang lumang bahay na may maliit na tindahan sa harap. Kasama mo pala ang kapatid mo? Nasaan ang mga magulang mo? Biglang natahimik si Summer dahil sa tanong na yon. Matagal na silang wala. Sanggol pala ang kapatid ko. Ako nang nag-aalaga sa kanya. Pasensya na, hindi ko alam. Sabi ni Skylar. Halatang nag-aalangan dahil baka nasaktan niya ang nararamdaman ng dalaga. Ngumiti lang si Summer. Ayos lang, matagal na yon. Saka masaya naman ako kahit kapatid ko na lang kasama ko. Tahimik silang naglakad ng ilang minuto bago muling nagsalita si Skylar. Paano ka nakapasok sa pagtitinda ng pansit at mayukmok? Napangiti si Summer. Matagal ko nang ginagawa to. Nagsimula lang sa pagtulong sa kapitbahay ko ng pagluluto nito. Tapos natutunan ko na rin kung paano maglako at magluto. Nang namatay siya ay ako nang nagpatuloy ng nilalako niya. Nakakatuwa nga eh.
Kasi marami akong nakikilalang tao dahil sa paglalako ko. Bukod dun ay ang paglalako ko ang dahilan kung bakit nabubuhay kami ng kapatid ko. Parang masaya nga. Sad ni Skylar. Oo naman oh. Kahit minsan nakakapagod, sulit naman. Lalo na kapag nauubos ang paninda ko dahil sa kanila. Sagot ni Summer na may halong saya sa boses. Hanggang ngayon ay grabing saya pa rin ang nararamdaman niya. Maya-maya pa ay narating na nila ang isang bagong gawang bahay na may malaking tarpaulin. May karatulang nakasabit sa pinto na may nakasulat na paupahan ni Aling Marites. Dito na yon, saad ni Summer bago tumigil sa paglalakad. Maraming salamat, Summer. Kung hindi dahil sa'yo, malamang paikot-ikot pa rin ako hanggang ngayon. Napakalaking tulong ng ginawa mo sa akin. Pagpapasalamat ng binata bago niya nginitian si Summer. Walang anuman, basta kung may kailangan ka, hanapin mo lamang ako dyan sa tabi-tabi. Akmang aalis na si Summer nang pigilan siya ng binata. Pero wait, bilhin ko na yung natitira mong paninda. Sakto, nagugutom na ako. Aniya kaya naman, ipinagbenta na sa kanya ng dalaga ang natitira nitong paninda. Ngumiti si Skylar. Salamat ulit. At sana magkita ulit tayo soon. Malaki ang posibilidad. Sagot ni Summer bago kumaway at naglakad palayo. Habang pinagmamasdan ni Skylar ang papalayong dalaga, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi niya inaasahang sa unang araw niya sa Guana ay nakilala kaagad niya ang isang tulad ni Summer na masipag, mabait at may ngiting tila, kayang pawiin ang pagod niya. Pero kaagad naman siyang nabalik sa wisyo. No, Skylar. You're not here to find a girlfriend. Tandaan mo, may hinahanap tayong tao at yun ang dahilan kung bakit tayo pumunta rito. Paalala ng binata sa sarili niya bago siya kumatok at pumasok na doon sa bahay. Kinabukasan habang naglalakad si Skylar sa isang kalyeng, walang masyadong tao, ay nakarinig siya ng pag-iyak doon. Kaagad niya namang hinanap yun at nagulat siya nang may nakita siyang batang umiiyak. Bata, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Skylar. Please, huwag niyo pong ituro sa kanya na nandito ako. Pakiusap ng bata nang marinig ni Skylar ang lalaking sumisigaw-sigaw na galit na galit. Siyan! Nasaan ka, Siyan? Lumabas ka dyan. Kailangan mong pagbayaran ng paninira mo sa relasyon namin ng ate mo. Sigaw ng lalaki bago ito napatingin kay Skylar. Hoy, may nakita ka bang bata na ganito kaliit at nakakulay asul na damit? Pagtutukoy nito kay Siyan. Bata na nakakulay asul na damit? Diyan dumaan sa may papuntang barangay. Pagliligaw ni Skylar doon sa lalaki. Sinunod naman ng lalaking yon ang sinabi ni Skylar at doon ito nagpunta. Nang makaalis na yung lalaki ay pinalabas niya na si Siyan at nagsalita. Ipapaliwanag mo sa akin kung anong nangyari, ha? You owe me one at niligaw ko siya. Dadalhin muna kita sa bahay ko para hindi niya tayo makita. Aniya tumango naman si Siyan bago nagtungo sa bahay ng binata. Nakaramdam ng awa si Skylar doon sa bata dahil may mga sugat ito. Halatang sinaktan ito ng lalaki kanina. Pinapasok niya kaagad ito nang makarating sila doon sa may paupahan. Maupo ka dyan at kukuha ko ng first aid kit. Pagbalik ko, ikwento mo sa akin lahat. Nang makuha ni Skylar ang first aid kit, ay nagtanong na kaagad siya doon sa bata. Your name is Siyan, right? Saang parte dito ng Guana nakatira ang mga magulang mo? Wala na po kong mga magulang. Ate ko na lang po ang kasama ko sa bahay. Ano bang nangyayari at galit na galit sa'yo yon? May ginawa ka ba sa relasyon nila ng ate mo? Para kasing galit na galit sa'yo dahil doon. Tanong ni Skylar. Manliligaw po siya ng ate ko noon. Mabait po siya at ma-effort sa amin. Pero bigla ko po siyang nakitang may kayakap na ibang babae. Isinumbong ko po siya kay ate dahil ayaw ko po yung ganun. Nililigawan niya po ang ate ko tapos may iba siyang kahalikan.
Galit na galit po siya noon na umabot sa punto na muntik niya nang saktan si ate. Pagkukwento ni Sian sa mga pangyayari. Republic Act Number 7610, known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nilabag ng lalaking yun ang batas na to. I'll just have to find this kid's sister and tell her about what happened to her brother. Saad ni Skylar sa kanyang sarili. Pinigilan ni Skylar ang kanyang galit habang iniisip ang lahat ng sinabi ni Sian. Nanggigigil siya at hindi niya matanggap na may mga taong kayang manakit ng iba, lalo na ng isang bata. Ginawa lang ni Sian ang tama, pero siya pa ngayon ang hinahabol ng taong yun. Nasaan ang ate mo ngayon? Tanong ni Skylar. Nasa trabaho pa po siya ngayon eh, sagot ni Sian. Pero uuwi na rin po siya mamayang gabi pagkatapos niya pong maglako ng balot. Wow, may trabaho na. Naglalako pa ng balot. His sister must be hardworking. Tumango si Skylar. Ako na ang bahalang kausapin ng ate mo. Hindi ko hahayaan na takutin ka ulit ng lalaking yun. Huwag niyo na pong sabihin kay ate na sinaktan ako ni Kuya Vince. Susugurin po siya ni ate kapag nalaman niya ang tungkol dun. Baka po saktan din siya ni Kuya Vince. Ayoko pong dumagdag sa problema ni ate. Pagmamakaawa ni Sian kay Skylar. Pero hindi ba mas okay na malaman ng ate mo? Pwede namin siyang ireklamo dahil sa ginawa niya sa'yo. Nakalagay sa batas na bawal saktan ng mga bata. Pangangatwiran ni Skylar. Pero baka wala pong maniwala sa akin na sinasaktan niya ako. I am here, Sian. Ako ang nakawitness na hinahabol ka niya. I can defend you. Saad ni Skylar. Basta tungkol sa pang-aabuso, ay hindi hinahayaan ni Skylar na mabaliwala yun. Noon kasi naranasan niya rin na maabuso, kaya alam niya ang nararamdaman ni Sian. Wala namang nagawa si Sian kung hindi pumayag dahil tama nga naman ang sinabi ni Skylar. Kailangan niyang makausap ang ate ni Sian, hindi lang para ipaalam ang nangyari, kundi para siguraduhin na hindi na muling makakalapit ang lalaking yon sa magkapatid. Gusto mo bang ihatid kita pa uwi? Para sigurado kong makakauwi ka ng ligtas. Tanong niya. Umiling si Sian. Hindi na po, kaya ko pong umuwi mag-isa. Pero hindi kumbinsido si Skylar. Alam niyang maaaring nasa paligid lang ang lalaking yon. Naghihintay ng pagkakataon para gumanti kay Sian. Kaya kahit hindi sabihin ng bata, nagdesisyon siyang sundan ito mula sa malayo. Para masigurong ligtas itong makakauwi. Pagdating ni Sian sa bahay nila, napansin ni Skylar ang isang babae na papalapit sa pintuan. Para siyang napako sa kinauupuan niya nang makita niya ang hindi niya ina-expect na makita kaagad. Nakita siya ni Summer kaya naman wala na siyang nagawa kung hindi ang lumabas na sa pinagtataguan niya. Huminga ng malalim si Skylar at lumapit. Kailangan niya gawin ito ng mas maayos. Pasensya na sumunod lang ako para masigurado kong ligtas ang kapatid mo. Baka kasi makasalubong niya si... Bago niya pa matapos ang sasabihin, isang malalim at matigas na boses ang sumingit mula sa likuran. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman. Napalingon si Skylar at tumambad sa kanyang isang pamilyar na muka. Ang lalaking tinutukoy ni Sian na nanakit sa bata. Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos mong saktan si Sian, bigla kang magpapakita? Ang kapal talaga ng mukha mo ah. Inis na saad ni Skylar, dahilan para magtaka si Summer. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari dito, Vince? Sinaktan mo si Sian? Hindi, Summer. Hindi ko magagawang saktan ng kapatid mo. Parang pamilya na ang turing ko kay Sian. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Sinungaling! Sinuntok mo nga ako kanina habang papauwi na ako eh. Hinabol mo pa ako kanina. Mabuti na lang at nakasalubong ko si Kuya. Nanlaki ang mga mata ni Summer sa narinig mula kay Sian. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, takot o pagkadismaya. Tinitigan niya si Vince
Pilit hinahanap ang sagot sa mukha nito. Totoo ba tong sinasabi ni Sian, Vince? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Umiling si Vince at nagkunwaring nagulat. Hindi. Summer, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawang masama kay Sian. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. Baka gumagawa lang siya ng kwento para siraan ako sa'yo. Pero halata sa boses ni Vince ang kunwaring pagtatanggol sa sarili. Hindi makatingin ng diretso sa mata ni Summer. At mahigpit na nakasara ang kamao na parang nagpipigil ng galit. Wala akong dahilan para magsinungaling, ate. Mahina ngunit matapang na saad ni Sian. Sinabi ko lang sa iyo ang totoo. Sinaktan ako ni Kuya Vince. Humakbang si Skylar palapit kay Vince. Hindi na niya kayang tiisin ang panluloko nito. Alam mo, Vince, pwede ka nang huminto sa pagpapanggap. Hindi na maniniwala sa'yo si Summer. Laos na yung mga kasinungalingan mo. Alam niya na ang totoo. Napaatras si Vince at nawala na ang pekeng maamong mukha niya. Napalitan ito ng inis at galit. Wala kang pakialam dito, Skylar. Hindi mo ko kailangang pangaralan. Sa kasino ka ba para makialam sa amin? May pakialam ako kapag inaapi mo ang isang bata. Mariing sagot ni Skylar. At kung sa tingin mo matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Napuno ng tensyon ng paligid. Ramdam ni Summer ang bigat ng sitwasyon, pero kailangan niyang marinig ang sagot ni Vince. Vince, magsabi ka nga ng totoo. Mahina ngunit naiinis na tanong niya. Sinaktan mo ba si Sian? Saglit na natahimik si Vince bago tumawa ng mapait. Ano bang magagawa ko? Kahit ano pang sabihin ko, hindi niya naman ako paniniwalaan. Nagkatinginan sila Skylar at Summer. Alam nila na hindi na kailangang may sabihin pa si Vince. Ngayon, sigurado na silang hindi lang simpleng pagsiselos o galit ang dahilan kung bakit kailangan nilang lumayo sa lalaking to. Dahan-dahang lumapit si Skylar kay Summer at Sian. Kailangan na nating tapusin to. Hindi na kayo ligtas sa kanya. Humigpit ang hawak ni Summer sa kamay ng kapatid. Anong dapat naming gawin sa kanya? Tumingin si Skylar kay Vince. Kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ipakukulong natin siya. Siraulo ka ba? Saka para namang mapapakulong mo ko. Anak ako ng kapitan dito, kaya hindi mo ko maipapakulong. Parang baliw na tumatawa si Vince bago niya sinamaan ang tingin si Summer. Alam mo naman siguro kung ano ang kaya kong gawin, di ba, Summer? Kaya bago pa ako makagawa ng masama, paalisin mo na ang lalaking yan. Pagbabanta ni Vince. Matigas ang tingin ni Vince kay Skylar. Halatang kampante siya sa kapangyarihan ng kanyang ama. Ngunit hindi natinag si Skylar. Alam niyang may batas. At hindi lang basta-basta, makakalusot si Vince sa ginawa nito. Akala mo ba dahil anak ka ng kapitan, makakaligtas ka na? Malamig na tanong ni Skylar. Republic Act No. 7610. Alam mo ba yon? Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Malinaw na nilabag mo yon nang saktan mo si Sian. At hindi lang basta pananakit, tinakot mo pa siya. Nanlaki ang mga mata ni Vince. Tila ngayon lamang napagtanto ang bigat ng kanyang ginawa. Pero kaagad siyang bumawi at pilit nang ngumisi. Kahit ano pang sabihin mo, walang maniniwala sa inyo. Lalo na ang tatay ko. Baka kayo pang mapahamak sa ginagawa nyo. Lumapit si Summer kay Vince. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi mo na ako maluloko, Vince. Hindi mo na ako matatakot. At kahit anong gawin mo, ipaglalaban ko ang kapatid ko. Napangisi si Vince, pero baka sa mukha niya ang pagkairita. Sige, subukan nyo. Tignan natin kung sinong papanigan ng tao. Bago pa ito makalayo, may kinuha si Skylar sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play button at bumulaga ang boses ni Vince sa isang audio recording. Wala kayong laban sa akin.
Anak ako ng kapitan, kaya hindi niyo ako maipapakulong. Napatigil si Vince. Ang dating mapagmataas na ekspresyon ay napalitan ng takot. Anong, saan mo nakuha yan? Ngumiti si Skylar ng matalim. Akala mo ba hindi ako handa? Lahat ng sinabi mo na record ko. At sigurado kong may maniniwala sa amin. Gumaan ang pakiramdam ni Summer. Bigla niyang napagtanto na may ebidensya na sila. Habang si Vince naman ay nagsimula ng maglakad pa atras. Halatang kinakabahan. Hindi niyo ko pwedeng. Subukan mong lumapit kay Sian ulit. At titiyakin kong hindi lang ito ang magiging kaso mo. Haharapin mo ang batas, Vince. Napahawak si Vince sa kanyang ulo. Kita sa mukha nito ang pagkabalisa. Alam nitong tapos na ang laro nito. Lumapit si Summer kay Skylar at marahan siyang hinawakan sa balikat. Salamat, mahina niyang sabi. Kung wala ka, hindi namin malalabanan si Vince. Wala yon. Ang mahalaga, ligtas kayo. Nagkita tayong muli, Miss Mayukmok. Nakangiting aniya. At sa unang pagkakataon, alam ni Summer at Sian na hindi na sila kailangang matakot muli. Halika, pumasok ka sa loob. Ipaghahanda kita ng pagkain bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa amin. Pero ano nga pala ang pangalan mo? Hindi kita natanong kahapon eh. Saad ni Summer bago kumamot sa ulo. I'm Skylar. Nice to meet you, Miss Mayukmok. Miss Mayukmok Amp, may pangalan ho ko no? Summer po, yan ang pangalan ko. Ang ganda hindi ba? Tanong ni Summer na nagpatawa kay Skylar. Bakit tumatawa ka? Ikaw ah? Ikaw nga Skylar eh. Ano yon, Sky lang? Nakangusong saad ng dalaga. Never mind, tara na. Di ba papakainin mo ko? Aniya bago sila pumasok sa loob. Ang araw na iyon ay naging dahilan para mas lalo silang maging close sa isa't isa. Halos araw-araw na pumupunta ron si Skylar. Dahil bukod sa naging close sila ni Summer, ay naging close na rin niya si Sian. Isang tanghali habang nakaupo sila, ay kinuha ni Sian ang photo album nila at ipinakita niya ito kay Skylar. Para namang natamaan ng kidlatang binata nang makita niya ang dating itsura ni Summer. Short hair na may bangs at may kasamang baby? Mahinang tanong niya sa sarili at doon niya na na-realized kung sino si Summer. Biglang nag-flashback ang alaala niya nung siya'y naghihirap pa lang. Kasagsagan ang kahirapan niya noon dahil namatay na ang mga magulang niya at pinalaya siya ng tita niya. Dahil doon ay naging palaboy siya. Mapayat, maitim at sobrang haba ng buhok niya. Kaya naman hindi siya nakikilala ng dalaga. Kuya, okay ka lang po ba dyan? Ay hala, ang dungis niyo po. Heto po o towel, magpunas po kayo. Nagaan lang saad ni Summer. Dahilan para mapatingin sa kanya si Skylar. Doon nakita ni Skylar ang hawak niyang tinapay at doon siya napatitig. Gusto mo ba? Sige, eto sa'yo na. 4 pa yan at kainin mo para mabusog ka. Ngayon lang kita nakita rito. Taga saan ka ba? Tanong ni Summer. Bago siya naupo sa tabi ni Skylar, nakasalukuyang kumakain. Baka mabulunan ka ha? Dahan-dahan lang. Ay wait, may tubig ako rito. Inumin mo. Nakangiting pag-aalok ni Summer ng tubig sa binata. Bakit ang bait mo sa akin? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Ang baho ko at ang dumi ko. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Tao ka rin naman saka. Ano naman kung mabaho ka? Saka mukhang mabait ka naman eh. Anak mo? Tanong ni Skylar, habang nakatingin sa baby na kalong-kalong ni Summer. Grabe naman yung anak. Mukha na ba akong gurang para sa'yo na magkaanak? Kapatid lang. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Wala na kaming mga magulang dahil namatay na sila. Pagkukwento ng dalaga. Nga pala, bakit ka napadpa dito? Saka, taga saan ka ba?
Taga Maynila ako. Namatay ang mga magulang ko kaya napunta ako rito sa Guana para makitira sa tita ko pero pinalayas nila ako dahil ako yung pinagbintangan ng anak nila na nagnakaw ng cellphone kahit hindi ko naman ginawa yon. Gusto ko nang bumalik sa Maynila. Naroon ang mga kaibigan ko at sigurado kong tutulungan nila ako. Nagsisisi ako na mas pinili ko yung mga kamag-anak ko kaysa mga kaibigan ko. Malungkot na saad ni Skylar dahilan para maawa si Summer sa kanya. Wait, eto sweldo ko ngayon, sa'yo na. Gamitin mo pamasahe papunta sa Maynila. Mas magiging maganda ang buhay mo doon kasama ang mga kaibigan mo kaysa nandito ka at palaboy-laboy. Pero pera mo yan. Baka wala ka ng ipangkain. Hindi, okay lang. Meron pa naman kaming mga dilata sa bahay at magtatrabaho pa naman ako bukas. Basta, kapag naging maayos na ang buhay mo, babalikan mo kami rito para naman makapag-banding tayo. Bakit mo ginagawa ito? Napakabait mo at tinutulungan mo ko kahit hindi mo ko kakilala. Paano kung nagpapanggap lang ako na gusto lang kitang pirahan? Tanong ni Skylar sa dalaga pero ngumiti lang ito. Nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka ganong klaseng tao. Saka mas kailangan mo naman yan kaysa sa akin. Masaya akong makatulong sa'yo. Nakangiting saad ng dalaga bago tinanggap ni Skylar yung pera. Siya yung babaeng nakapagpabago sa buhay ko. Kung hindi dahil doon sa 500 pesos na binigay niya, hindi magiging ganito karangal ang buhay ko. Ang mga ngiti niya na nagbigay sa akin ng lakas ng loob noon, hindi ako makapaniwalang siya ang babaeng tumulong sa akin noon. Hindi na napigilan ni Skylar ang sarili niya at naluha na siya. Itinatak ni Skylar sa sarili niya na babalikan niya ang dalaga simula nung pumunta siya sa Maynila. Pumasok siya bilang hardinero sa isang mayamang matanda na walang pamilya. Naging close sila at parang anak at tatay na ang turing nila sa isa't isa. Hanggang sa namatay yung matanda at kay Skylar niya iniwan ang yaman niya. Bukod doon ay mas lalong pinalago ni Skylar ang kumpanya ng matanda at mas lalo siyang naging mayaman. Okay ka lang po ba? May masakit po ba sa inyo? Tanong ni Sian habang nagpupunas ng luha ang binata. Wala naman. May naalala lang ako na naging dahilan ng pagiging emosyonal ko. Aniya bago niya hinimas ang ulo ni Sian. Habang lumilipas ang oras, ay gustong-gusto na ni Skylar na magpakilala sa dalaga. Pero hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon. Palaging napuputol ang usapan nila dahil palaging naiistorbo. Bukod doon ay parang may kakaiba ng namumuong relasyon sa kanilang dalawa. Kagaya na lamang nung nagkaroon ng sakit si Skylar at inalagaan ito ni Summer. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na ako kailangan sunduin sa kabilang purok nung nagbabagyuhan. Nagdala ka nga ng kapote, pero iisa lang, at sa akin mo lang pinagamit. Nabasa ka tuloy ng ulan, at ngayon nilalagnat ka na. Buntong hiningang saad ni Summer, habang pinupunasan niya ang binata. Nag-aalala na kami nun sa'yo ni Sian. Siyempre, susunduin kita. At baka anong mangyari sa'yo. Saka, lagnat lang naman to. Mas gugustuhin ko pang magkalagnat kaysa naman mapahama ka ron. Saad ni Skylar, na nagpapula sa pisngi ng dalaga. Matigas talaga ang ulo mo, Skylar. Sinabi ko naman sa'yo na kaya kong umuwi mag-isa. Pero hindi. Nagpumilit ka pang sunduin ako kahit bumabagyo. Paano kung may nangyari sa'yo? Mas gugustuhin ko pang ako ang magkasakit kaysa mapahama ka. Saad ng binata. Napabuntong hininga si Summer habang marahang pinupunasan ng pawis sa noo ni Skylar. Ay, ewan ko sa'yo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Tignan mo ngayon, nilalagnat ka tuloy. Napangiti si Skylar kahit nangihina pa siya. Pero inaalagaan mo naman ako ngayon, hindi ba? Mukhang sulit naman yung pagkakaroon ko ng sakit dahil nandito ka. Napakurap si Summer. Biglang nakaramdam ng init sa kanyang pisngi.
Naku, kung hindi ka lang talaga mahalaga sa amin ni Sian, hinayaan na lang kitang mangatog sa lamig dyan. Sa inyo lang? Wala ka bang sariling dahilan kung bakit mo ko inaalagaan? Hindi agad nakasagot si Summer. Sa halip ay tumayo siya at kinuha ang baso ng tubig. Uminom ka muna ng gamot bago pa lumalayang lagnat mo. Bakit iniiba mo yung usapan? Hindi na natapos ng binata yung sasabihin niya nang magsalita si Summer. Alam mo, ang kulit-kulit mo. Inumin mo na to at magpahinga ka na lang. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo. Aniya kaya naman, ininom na lang ni Skylar ang gamot. Habang iniinom ni Skylar ang gamot, hindi niya mapigilang titigan ng dalaga. Napansin niya kung paano ito nag-aalalang tumitig sa kanya. Kung paano nito pinulupot ang mga daliri sa laylayan ng kanyang damit. Isang senyales na kinakabahan ito. Alam mo, Summer, ang saya ko ngayon kahit nilalagnat ako. Ano na namang kalokohan yan? Taas kilay na tanong ng dalaga. Kasi ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon lang ako nagkasakit na parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Bukod doon ay may maganda pang nag-aalaga sa akin. Nakangiting aniya. Pinigilan ni Summer ang sariling mapangiti. Hindi niya gustong ipakita kay Skylar na may epekto sa kanya ang matatamis nitong salita. Matulog ka na nga. Baka mas lalo pang tumaas ang lagdat mo dahil sa kakadaldal mo. Muling pag-iiba ng dalaga sa usapan nila. Humagikik si Skylar bago ipinikitang mga mata. Good night, Summer. Salamat ulit. Pagpapasalamat niya bago niya ipinikitang mga mata niya. Wala pa man lang 5 minuto ang nakakalipas ay nakatulog na ito. Habang pinagmamasdan ni Summer ang mahimbing na natutulog na binata, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya alam kung ano itong nararamdaman niya para kay Skylar. Pero isa lang ang sigurado niya. Ayaw niyang makita itong nahihirapan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi pa ako handang magmahal noon. Pero bakit pag sa'yo, parang handa na ako? Ano bang ginawa mo sa akin? At nahulog ako sa'yo ng sobra-sobra. Mahal na ata kita, Skylar. Namumulang saad niya sa sarili. Gusto niya pa sanang itanggi ang nararamdaman niya, pero hindi na niya ito magawa. Boto sa kanya ang kapatid ko, kahit nga si Sian, siya ang gusto na makarelasyon ko. Pinapahalagahan niya kami at nag-aalala siya para sa amin. Wala nang dahilan pa para hindi ako magkagusto sa kanya. Pero ang tanong, may nararamdaman din kaya siya sa akin? O baka naman, ako lang ang nakakaramdam ng pagmamahal sa aming dalawa. Malungkot na saad ni Summer bago siya naupo sa tabi ni Skylar. Tahimik na pinagmamasdan ni Summer ang mahinhing muka ni Skylar. Sa kabila ng mataas nitong lagnat, mukha pa rin itong payapa habang natutulog. Dahan-dahan niyang inabot ang kumot at itinakip sa katawan ng binata. Baka kasi ginawin ito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Marahan niyang hinaplos ang noo ng binata upang suriin kung bumaba na ang lagnat nito. Medyo mainit pa rin ito pero hindi na kasing tindi kanina. Ikaw kasi, ang tigas ng ulo mo. Ngayon tuloy, kailangan mong magpahinga ng maayos. Pero sobrang thankful ako nang sunduin mo ko nun. Grabe ang lakas ng ulan. Akala ko nga tatangiyin na ako eh. Pero sa kabila nun, ay nagmamadali kang puntahan ako doon. At mas inalala mo pa ang kalagayan ko. Nagulat siya nang biglang gumalaw si Skylar. At mahina itong nagsalita. Summer. Pagbanggit nito sa pangalan ng dalaga. Nanlaki ang mga mata niya dahil doon. Hanggang sa pagtulog, ako ang iniisip niya? Namumulang tanong niya sa kanyang sarili. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ng dalaga. Huwag mo kong iwan. Anito, dahilan para mapakunot ang noo ng dalaga. Napalunok si Summer.
Hindi niya alam kung gising ba si Skylar o pinagtitripan siya o baka nananaginip lamang ito. Pero parang may kung anong kirot sa puso niya nang marinig iyon. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan, Skylar. Pagbibigay assurance niya sa binata bago niya hinawakan ang kamay nito. Hindi siya sigurado kung narinig iyon ni Skylar, pero tila kumalma ang mukha nito at muling nakatulog. Napangiti naman si Summer dahil doon. Ang gaan sa pakiramdam na kahit papano, naging dahilan siya ng kapanatagan nito. Nang lumipas ang ilang minuto, hindi na rin niya napigilan ang sarili na labanan ng antok. Unti-unti siyang humiga sa tabi ni Skylar. Sandali lang akong magpapahinga ha. Sandali lang. Mga 5 minutes siguro. Nandun lang naman si Sian sa sala eh. Unti-unti nang pumikit ang kanyang mga mata. Marahil ay dahil na rin sa pagod sa maghapong pag-aalaga kay Skylar. Naramdaman niyang unti-unti siyang hinihila ng antok hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog sa tabi nito. Sa kabila ng katahimikan ng gabing iyon, may dalawang pusong hindi namamalayang. Unti-unting nagtatagpo ang dalawang pusong, bumibilis ang tibok. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdaming pilit nilang itinatanggi. Habang tumatagal, ay nararamdaman na ni Skylar ang emosyong hindi niya ine-expect na mararamdaman niya. At iyon ay ang selos. Wala naman kasi siyang balak ma-in-love at magkaroon ng karelasyon, ngunit nagbago ito nang muli niyang nakaharap si Summer sa pangalawang pagkakataon. Kasalukuyang nagtitinda ng merienda si Summer sa tapat ng paupahan ni Aling Marites nang lumabas si Skylar. Mayukmok at pansit o kalamay at spaghetti? Tanong ni Summer sa binata. Mayukmok at pansit. Tinatanong pa ba yan? Alam mo namang favorite ko yan, lalo na't ikaw ang nagluto. Nakangiting saad ng binata, bagay na nagpapula naman sa pisngi ng dalaga. Ngunit naputol ang kiligan nila nang lumabas si Aling Marites na may kasamang gwapong lalaki na matangkad at moreno. Summer! Summer! Pagtawag niya sa dalaga. Aling Marites, bakit po? Tanong ni Summer. Naalala mo pa ba yung kinuwento ko sa yung anak ko? Eto siya oh, ang gwapo hindi ba? Bagay kayong dalawa oh, maganda at gwapo. Pagsiship sa kanila ni Aling Marites, dahilan para makaramdam ng irita si Skylar. Napakunot ang noo ni Skylar habang pinagmamasdan niya ang lalaking kasama ni Aling Marites. Matangkad, moreno at mukhang may kaya sa buhay. Parang wala lang kay Summer ang sinabi ni Aling Marites. Pero bakit parang ang bilis niyang ngumiti sa lalaking yon? Oh, siya po pala yung madalas niyong kinukwento sa akin, Aling Marites? Tanong ni Summer na may bahagyang tuwa sa boses. Oo naman, si Marco, anak ko. Matagal ko na kayong gustong ipakilala sa isa't isa. Abay, bagay na bagay kayong dalawa. Aniya dahilan para mapairap ang binata. Napakagatlabi naman si Skylar. Para bang kinukurot ang puso niya habang nakikita si Summer na nakangiti sa harap ng lalaking yon. Summer nga no, ang ganda mo pala sa personal. Tamang-tama ang pagkakadescribe sa'yo ni Mama. Nakangiting saad ni Marco bago siya nakipagkamay kay Summer. Hindi naman ito tinanggihan ni Summer at tinanggap ang pakikipagkamay. Aba-aba, kailan pa naging meet and greet ang tapat ng paupahan? Singit ni Skylar na may bahagyang pilit na tawa. Hindi na napigilan ng binata ang sarili niya at sumingit na siya. Napatingin si Summer sa kanya. Kita sa mukha nito ang pagtataka. Ano ka ba, Skylar? Hindi mo ba naintindihan? Anak siya ni Aling Marites, hindi kung sino-sino. Ano naman, porket anak ni Aling Marites, dapat ba bigyan agad ng special treatment? Kinalimutan mo na nandito ko. Ganun ba yun, Summer? Inis na saad ni Skylar. Napakunot ang noo ni Summer. Ano bang problema mo? Saka hindi kita kinalimutan, no? Ayos lang, Summer. Baka naman nagbibiro lang si Skylar.
Nakangiting saad ni Marco. Ngunit lalong kumulo ang dugo ni Skylar nang mapansin niyang tila protective pa ang tono ng lalaki. Oo nga naman, Summer. Huwag mo kong pansinin. Hindi naman ako kasing interesting ng bago mong kaibigan. May bahid ng inis niyang sinabi bago kinain ng mayukmok na binili niya. Hindi na maitago ni Skylar ang selos niya dahil sa pinapakita ni Marco. Para bang mas lalo pa siyang iniinis nito. Napatingin si Summer kay Skylar. Nagtataka kung bakit parang biglang nag-iba ang ugali nito. Pero bago pa siya makapagtanong, muling nagsalita si Aling Marites. Marco, tulungan mo na si Summer dyan sa paninda niya. Mukhang marami pa ang kanyang paninda. Sige po, ma. Wala namang problema sa akin. Ngumiti ito bago lumapit kay Summer at kusa nang nag-abot ng plastik sa isang bumibili. Wow, may bagong assistant na pala si Summer. Mukhang hindi na ako kailangan dito. Malamig na saad ni Skylar bago tumayo at naglakad palayo. Skylar, saan ka ba pupunta? Anong nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka? Tawag niya pero hindi siya nilingon ng binata. Hindi rin maintindihan ni Summer kung bakit biglang nagbago ang mood ni Skylar. Hindi naman siguro siya nagsiselos, hindi ba? Nakakapagtaka dahil ngayon lang siya umakto ng ganito at nung nakita niya si Marco. Nag-aalalang saad ng dalaga sa sarili. Samantala habang naglalakad si Skylar palayo, halos sumabog na ang dibdib niya sa inis. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi niya gusto ang nakitang ngiti ni Summer habang kausap nito si Marco. At hindi niya rin gusto na makitang may ibang lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. Ano bang problema ko? Bakit ako umaakto ng ganito? Wala naman kaming relasyon pero bakit parang nagsiselos ako? Bulong niya sa sarili. Pero sa loob-loob niya, alam niya na ang sagot. Nagsiselos siya. Sobrang selos na hindi na niya alam kung anong gagawin. Nagliliyab sa selos at inis si Skylar habang naglalakad palayo. Pero hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang boses ni Summer. Skylar, saan ka pupunta? Kausapin mo nga ako? Sigaw ng dalaga. Narinig niya ang mabilis na pagtakbo ng dalaga. At bago pa siya tuluyang makaalis, nakaramdam siya ng mahigpit na kapit nito sa kanyang braso. Napahinto si Skylar pero hindi siya humarap sa dalaga. Bitawan mo ako, Summer. Malamig niyang sabi, hindi man lang lumilingon. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. May halong inis at pagtataka sa boses ni Summer. Huminga ng malalim si Skylar bago dahan-dahang humarap kay Summer. Kitang-kita niya ang pagkalito sa mukha nito. Pero ang mas lalong bumabagabag sa kanya ay ang pag-aalala sa mga mata nito. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Kanina okay lang naman tayo, tapos bigla ka na lang nagalit. Bakit nagbago ang mood mo? Galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako? Wala akong sinasabing nagalit ako. Pag-iiwas niya, pero halata sa boses niya na may tinatago siya. Hindi ka man magsabi pero kitang-kita naman sa'yo na galit ka. Anong problema mo? Tinignan siya ni Summer. Seryoso at puno ng paghihintay sa sagot. Napalunok si Skylar. Ito na yata ang pinaka nakakailang na tingin na natanggap niya sa buong buhay niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, pero kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso niya, hindi na niya napigilan ang sarili niya na mapaamin. Fine. Alam mo kung anong problema ko? Mariina sabi niya. Naaasar ako. Naiinis ako. Kasi ayaw kong nakikitang may ibang lalaking nagpapakita ng interes sa'yo. Pag-amin ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Summer dahil sa inamin nito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nagsiselos ako, Summer. Hindi ko gusto yung ideya na may lalaking lumalapit sa'yo. Lalo na kung umingiti ka sa kanila ng ganun. Alam kong wala akong karapatan pero
Ayaw ko talaga. Nagulat si Summer. Hindi niya inaasahang maririnig ito mula kay Skylar. Skylar. Mahina niyang tawag sa pangalan ng binata. Napabuntong hininga si Skylar at umiwas ng tingin. Pakiramdam niya ay para siyang isang batang nahuli sa kalokohan. Alam kong wala rin akong karapatang maramdaman to. Alam kong hindi mo ko obligadong intindihin. Pero gusto kong linawin to bago pa mahuli ang lahat. Tumingin siyang muli kay Summer. Ngayon ay puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Para bang end of the world na. Kaya naman gusto niya nang umamin. Summer, gusto kitang ligawan. Namumulang saad ni Skylar bago siya humawak sa dulo ng t-shirt niya. Para namang natulala si Summer sa narinig. Hindi niya alam kung magugulat ba siya o kikiligin. Totoo ba yan? Baka naman pinagtitripan mo lang ako, ha? Tandaan mo, masama ang paglaruan ng damdamin ng iba. Mahina niyang tanong, tila hindi makapaniwala. Oo, Summer. Hindi ko to bigla ang desisyon. Matagal ko nang gustong gawin to, pero hindi ko alam kung kailan ang tamang oras. Saka ano naman ang dahilan para paglaruan kita? Dahan-dahang gumaan ang pakiramdam ni Summer. Hindi niya rin inaasahang maririnig ito mula kay Skylar. Pero hindi niya rin maitatanggi na matagal niya nang hinihintay ang pagkakataong ito. Skylar, ngumiti siya ng kaunti bago nagsalita. Gusto ko ring bigyan ka ng pagkakataon na ligawan ako. Para bang nabunutan ng tinik si Skylar sa sinabi ng dalaga. Hindi niya napigilang mapangiti dahil mayroon siyang pag-asa sa dalaga. Talaga? Masayang saad ni Skylar. Namumulang tumango si Summer bago umiwas ng tingin. Oo, pero wag kang magselos sa wala, ha? Hindi naman ako interesado kay Marco. Hindi siya yung tipo ng lalaki na gusto ko. Pabirong sabi nito. Hindi ko maipapangako yan, pero sisikapin kong hindi na mag-walk out bigla-bigla kapag nagsiselos. Pero tanong lang, ano ba ang tipo mo sa lalaki? Tanong ni Skylar. Ang daming tanong, ha? Basta, secret na yon. Kung gusto mong mapasayo ko, paghirapan mo ko. Kasi baka maagaw ako sa'yo ng iba. I won't let that happen, Summer. Mark my words. Seryosong saad ni Skylar. Uy, English yun, ah. Natatawang saad ni Summer. I am serious, Summer. I want you to be mine, and I'll do whatever it takes. Bakit biglang naging Inglesero siya? Pero in fairness, napapatibok niya ng sobra-sobrang puso ko. Namumulang saad ni Summer sa sarili nang hawakan ni Skylar ang kamay niya. I may not be as rich as him, pero handa akong ibigay sa iyo ang lahat. Mapasaya ka lang. Aniya, bago niya hinalikan ang kamay ni Summer. Ehem, may mga tao pong nadaan, no? Respeto naman daw po sa single, sabi ni ating nakapink. Bigla ang singit ni Sian sa kiligan moments nila. Dahil doon ay mas lalong namula si Summer. Let's go back there. Ako na ang tutulong sa'yo sa pagtitinda at hindi na si Marco. Aniya na nagpatawa sa dalaga. Masaya at maayos silang nakapagtinda nung araw na yon. Hindi pa halos kalahating taon na nakalipas, ay sinagot na ni Summer si Skylar. Sa kadahilan ng mahal na naman niya ito at masaya na sila sa isa't isa. Naging sila ng halos isang taon, dahilan para mabahala na si Skylar. Hindi niya pa kasi inaamin kay Summer na siya yung tinulungan nitong palaboy-laboy nun. Naghanap siya ng araw na aamin na siya at sumakto yon matapos ang kanilang pagtatalik. Nakahiga ang dalaga at binata sa kama nang magsalita si Skylar. Summer, magagalit ka ba kapag nalaman mong nagsinungaling ako sa'yo? Tanong ni Skylar sa dalaga. Depende siguro sa lalim ng pagsisinungaling mo sa akin. Bakit? Ano ba ang kailangan mong aminin sa akin? Alam kong magugulat ka dito, Summer.
pero hindi ko na kayang itago sa'yo. Sana kapag malaman mo, ay hindi magbago ang tingin mo sa akin. Ano ba yon? Sabihin mo na sa akin. Naalala mo ba yung nangyari 9 years ago? Yung tinulungan mo ko at binigyan ng pagkain. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo kaagad ito dahil baka hindi mo ko magustuhan. Pag-amin ng binata na nagpagulat naman ng sobra-sobra sa dalaga. Ikaw yung lalaking yon? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Halos 1 taon na tayong magkarelasyon, pero ngayon mo lang naisip sabihin sa akin? Iyan na nga bang sinasabi ko eh. Baka kasi magbago ang tingin mo sa akin dahil nakita mo akong mabaho at madungis nun. Sorry, dahil gusto ko lang naman na mahalin ka. Naiintindihan ko naman kung ayaw mo na sa akin. Malungkot na saad ng binata bago ito yumuko. Tahimik lang si Summer habang pinagmamasdan ng lalaking nakayuko sa kanyang harapan. Ramdam niya ang kaba sa boses nito. Sa takot na baka magbago ang lahat sa pagitan nila dahil sa revelasyong kanyang sinabi. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang lalaking tinulungan niya noon na halos 1 dekada na ang nakalipas ay si Skyler pala. Ang lalaking mahal niya ngayon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Masyado siyang nagulat na hindi siya agad nakapagsalita. Summer, sabihin mo kung galit ka. Kung hindi mo ako matatanggap, tatanggapin ko naman. Ayoko lang itago pa sa'yo to. Gusto kong maging totoo sa'yo. Napakurap si Summer at saka mabilis na umiling. Galit? Hindi ako galit, Skyler. Nagugulat lang ako. Hindi ko inasahang ikaw pala yung lalaking tinulungan ko nun. Tumingala si Skyler at nakita niya ang pagtataka sa muka ng dalaga. Ngunit walang galit o panguhusga sa mga mata nito. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit itinago mo sa akin yun? Dahil natakot ako. Takot akong malaman mo na ako yung lalaking yon na madungis. Yung lalaking gutom at nilapitan mo. Summer, alam ko namang mabait ka. Pero sa totoo lang, kinatatakutan ko ang posibilidad na kapag nalaman mo, baka magbago ang tingin mo sa akin. Baka isipin mong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Summer dahil sa kanyang narinig. Skyler, paano mo naman naisip yun? Kahit sino ka pa noon, hindi nun mababago ang pagmamahal ko sa'yo. Isa pa, bakit ko ipagkakailang nakaraan mo? Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon, kung paano ka bumangon mula ron. Napalunok si Skyler. Hindi niya inasahan ang sagot ng dalaga. Akala niya'y huhusgahan siya nito dahil sa kanyang nakaraan pero nagkamali siya. So, hindi ka galit? Hindi ka nadidismaya sa akin? Hindi ka nagsisising minahal mo ko? Hindi, Skyler. Hindi kailanman. Kung tutuusin, mas lalo kitang hinangaan. Kasi kahit mahirap ang pinagdaanan mo noon, heto ka ngayon. Hindi mo hinayaang manatili ka sa ganong estado. Pinaghirapan mong magbago, bumangon, at itayo ang sarili mo. Parang may bumara sa lalamunan ni Skyler. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na ganito lang pala kasimple. Sa loob ng mahabang panahon, natakot siyang mawala ng halaga sa paningin ni Summer. Pero heto siya ngayon, tinatanggap ng dalaga ng buo. Dahan-dahang lumapit si Summer sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Alam mo ba, simula pa lang, hindi naman ako tumitingin sa estado ng isang tao. Ang mahalaga sa akin ay kung paano siya makitungo, kung paano siya magmahal. Hindi ako perpekto, Skyler, pero mahal kita. At hindi magbabago yon dahil lang sa nakaraan mo. Hindi na napigilan ni Skyler ang sarili at hinilan niya si Summer sa isang mahigpit na yakap. Akala ko talaga matatakot ka sa nakaraan ko. Mahalaga sa akin ang nakaraan mo, pero ang mas mahalaga ay kung sino ka ngayon. Muling lumuwag ang loob ni Skyler. Matagal niya nang kinikimkim ang takot na yon. Pero ngayon,
Naramdaman niya ang matinding kapanatagan dahil sa assurance na ibinigay sa kanya ng dalaga. Hinawakan niya ang mukha ni Summer at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Salamat, Summer. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang sinabi mo. Maraming salamat dahil hindi nagbago ang tingin mo sa akin at hindi mo ako hinusgahan. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Summer at dahan-dahang sumandal sa kanyang dibdib. Mahal na mahal din kita, Skyler. Nakangiting saad ng dalaga bago niya niyakap ang binata. Basta, tandaan mo to, Skyler. Hindi mo kailangang itago ang totoo mong pagkatao dahil kahit sino ka pa nun, ikaw pa rin ang lalaking minahal ko. Dagdag pa ni Summer. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Damang-dama ang init ng pagmamahal nito. At sa gabing iyon, alam niyang wala na siyang kailangang ikatakot pa dahil tanggap na siya ng babaeng minamahal niya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay lubos na siyang malaya. Malaya na magmahal ng walang alinlangan at higit sa lahat, malaya na tanggapin ang kanyang sarili. Habang masayang magkasintahan, ay isang babae naman ang hindi matanggap sa mga nangyayari ngayon. Hindi niya matanggap na may bago nang minamahal si Skyler. Ito si Ella, ang ex-girlfriend ni Skyler na gold digger. Mapayapa at masaya ang buhay nila habang naninirahan sa Guana. Ngunit hindi ito nagtagal nang pumunta si Ella sa bayan ng Guana para sirain ang relasyon nila. Tahimik na naglilinis si Summer sa bahay na inuupahan ni Skyler nang may tumawag na babae. Skyler! Skyler! Lumabas ka dyan! Sigaw ng babae kaya naman nilabas siya ni Summer. Sandali lang po. Bakit mo hinahanap ang boyfriend ko? May kailangan ka ba sa kanya? Tanong ni Summer doon sa babae. Ilabas mo yung boyfriend mo. Matapos niya akong buntisin tapos iiwan niya kami ng anak ko doon sa Maynila. Sorry miss pero palagi lang nandito sa Guana si Skyler. Taga Maynila ka. Paano kanya mabubuntis? Hindi makapaniwalang tanong ni Summer doon sa babae. Mukhang hindi ka yata updated yan sa boyfriend mo. Last month, pumunta siya sa Maynila at may nangyari sa amin. Buntis ako at siya ang ama. Bago pa man makasagot si Summer, ay bigla namang dumating si Skyler. Ella, what are you doing here? Gulat na tanong ni Skyler kay Ella. So, magkakilala kayo? Tanong ni Summer. Yeah, she's my ex. Mahal pero ex na yon. Anong ginagawa niya rito? Wow! Maang-maangan, Skyler. Matapos nung nangyari sa ating dalawa, tatanungin mo kung bakit ako nandito? Malamang dahil nabuntis mo ko. What? How would that happen? Halos 2 taon na kitang hindi nakikita. Saka nung nasa Maynila ako, hindi kita nakita. So, nagpunta ka nga sa Maynila? Last month ba? Bakit hindi mo man lang pinaalam sa akin? Look, mahal. May inasikaso lang ako sa kumpanya ko sa Maynila. Kaya ako nagpunta ron. Walang nangyari sa amin at hindi ko nabuntis yan. Pagdedepensa niya sa sarili. Totoo ang sinasabi ko. Bakit mo ba kami tinatanggi? Heto, pregnancy test at yung test result sa ospital. I am indeed pregnant with this child. Dahil sa pasingit-singit ni Ella, ay mas lalong lumala ang galit ni Summer. Hindi na niya alam kung ano ang mararamdaman niya. She felt betrayed dahil sa mga nalaman niya. Magsabi ka sa akin ng totoo, Skyler. Alam mo na ayaw ko sa lahat ay sinungaling, hindi ba? Bakit mo nagawa sa akin to? Like I told you, mahal, it's not true. I would never cheat on you. Please, Summer. Pero mahal, maniwala ka sa akin. Hindi ko kayang gawin yan sa'yo. May proof siya, Skyler. Bakit nagsinungaling ka sa akin? Mali siguro na pumasok ako sa pakikipagrelasyon. Mahal kita pero hindi ko kayang magstay sa taong pilit na nagsisinungaling kahit nahuli na. Mas mabuti pa siguro kung maghiwalay na lang tayo. Saad ng dalaga dahilan para masaktan si Skyler. Napaluhod si Skyler sa sahig
habang patuloy itong nagmamakaawa sa dalaga. Please, Summer. Huwag mo namang gawin sa akin to. Hindi ako nagsisinungaling, promise. Mahal na mahal kita. At hayaan mong patunayan ko na nagsisinungaling lang siya. Pagmamakaawa ni Skyler. Dahil sa sobrang galit ay, hindi na siya pinakinggan ni Summer at tumakbo na ito paalis doon. Gabi-gabing umiiyak si Summer simula nang maghiwalay sila ni Skyler. Sobra ang sakit na nararamdaman niya dahil si Skyler ang unang lalaki na minahal niya ng sobra-sobra. Tapos naging ganun pa. Napag-alaman niya na umalis na si Skyler doon at bumalik na ito sa Maynila. Bukod sa problema niya, ay hindi inaasahang palagi na lamang siyang nasusuka at nahihilo. Nang pumunta siya sa center para magpa-check up, ay napag-alaman niyang buntis siya, dahilan para mas lalo siyang ma-stress. Ano nang gagawin ko, Lord? Buntis ako at si Skyler ang ama. Pero hiwalay na kami at wala na siya rito. Lumuluhang tanong niya sa sarili. Huwag ka nang umiyak, ate. Nandito ko para sa'yo. Pagpapakalma ni Sian sa kanya at niyakap siya nito. Sa kabilang banda naman ay natawag na ni Carlo ang lahat ng kaibigan ni Skyler. Pero kahit isa sa kanila ay walang makapigil kay Skyler sa pag-iinom. Sobrang sakit na nararamdaman ng binata, kaya idinaan na lamang niya ito sa pag-iinom ng alak. For God's sake, Skyler. Lahat na kaming mga kaibigan mo nandito. Maawa ka naman sa sarili mo. Tumigil ka na sa pag-inom at kumain ka na ng pagkain. Kapag ipinagpatuloy mo yan, ay maaari kang mamatay. Pagpigil ni Carlos sa kaibigan niya pero hindi ito nakikinig sa kanila. Ano ba ang kailangan mo para umayos ka na? Si Summer. Siya ang kailangan ko. Ibalik niyo na sa akin si Summer. Pagmamakaawa ni Skyler habang patuloy ito sa pag-inom ng alak. Alam mo, Earl, kasalanan to ng kapatid mo eh. Kung hindi siya nagsinungaling kay Summer, edi hindi sana siya magkakaganito. Kakampihan mo pa rin ba yung kapatid mo kahit may nasisira na siyang buhay? Galit na sigaw ni Carlo kay Earl. Ang mga sigaw ni Carlo na yon ay tumatak sa isip ni Earl. Sobra na siyang nagigilty. Kaya naman, pinuntahan niya si Summer sa Guana. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Summer. Hi, Summer. I'm Earl, Ella's brother and Skyler's friend. I'll get straight to the point dahil naaawa na ako sa kaibigan ko. Ella planned it. Hindi siya buntis at ang mga pinakita niyang proof ay sa kaibigan niya. Ginawa niya yon para sirain ang relasyon niyo ni Skyler. Walang kasalanan si Skyler dahil kasinungalingan lang sinabi ng kapatid ko. Ako nang humihingi ng patawad dahil sa nagawa ng kapatid ko. Pagkukwento ni Earl, dahilan para maluha si Summer. Ipinagtabuyan ko siya dahil akala ko nagloko siya. Nagsasabi pala siya ng totoo. Pero hindi ko siya pinaniwalaan. Ang sama-sama kong tao. Umiiyak na saad ni Summer. Wala na tayong oras, Summer. Kailangan namin ng tulong mo doon sa Maynila para maging maayos na ang kaibigan namin. Pinanindigan niya kasi yung sinabi niyang hindi siya kakain hanggat hindi kayo nagiging maayos. Anito, kaya naman sumunod na ang dalaga sa kanya. Hinabilin muna ni Summer sa mabait na kapitbahay ang kapatid niya bago umalis. Halos 3 oras ang biyahe mula sa Guana hanggang sa Maynila ngunit hindi natulog ang dalaga sa pag-aalala kay Skyler. Nang makarating sila sa mansyon ni Skyler ay pumasok sila ron. Summer, you brought her here? Bungad na tanong ni Carlo na kasalukuyang naglilinis. Oo, inamin ko na sa kanya ang ginawa ng kapatid ko. What happened here? Parang may nagwala dito. Literal na may nagwala dito, Earl. Kung ano-anong binasag niya. Mabuti nga at nakatulog na siya. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Tanong ni Summer. Nandoon sa master's bedroom. Samahan mo siya, Earl. Utos ni Carlo. Nang makarating sila doon ay
Naabutan ni Summer na natutulog ang binata. Kaagad siyang lumapit doon at napaiyak nang makita niyang sugat-sugat ang kamay nito. I am sorry. Sorry kung hindi kita pinaniwalaan. Mahal na mahal kita at hindi ko ginustong mangyari sa atin to. Lumuluhang saad ni Summer. Nang dahil doon ay nagising si Skylar. At nang makita niya si Summer, ay kaagad niya itong niyakap. Summer, ikaw ba yan? Tanong niya bago niya hinawakan ang pisngi ng dalaga. Kung panaginip lang to, ay ayoko nang magising. Lumuluhang saad ni Skylar bago niya muling niyakap si Summer. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Summer sa kanya dahil hindi siya nito pinaniwalaan. I am not mad at you, mahal. I am happy dahil finally, maayos na ang lahat. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Paglalambing ng binata. Labas muna ako. Natatae kasi ako. Oo, tama. Sige, bye muna. Pag-alis ni Earl, nang maramdaman niyang kailangan na niyang umalis. Mahal na mahal din kita. Kinakabahan nga ako dahil akala ko hindi na tayo muling magkakaayos. Paano naman tong pinagbubuntis ko, hindi ba? Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Skylar. Ipinagbubuntis? Buntis ka? Buntis ka, mahal? Oo, almost 1 month na. Magiging daddy na ako. Magiging daddy na ako, mahal. Thank you so much. Hindi na napigilan ng binata at naluha na siya sa sobrang saya. Ngayong gabi ay nangangako ko sa'yo na wala na akong hahayaan na sumira pa sa atin. Tayo na hanggang sa huli at mamahalin ko kayo ng anak natin habang buhay. Mahal na mahal kita, Summer. Lumuluhang saad ni Skylar sa girlfriend niya. Mahal na mahal ka rin namin ng anak natin, mahal ko. Aniya, bago nila niyakap ang isa't isa. Natuto na sila sa mga pangyayaring yon. Kahit na muntik nang masira ang pagmamahala nila, ay may natutunan naman sila sa pangyayaring yon. Bukod doon ay mas lalong lumago ang pagmamahala nila sa isa't isa at mas lalong tumatag ang pagtitiwala nila. Matapos manganak ni Summer, ay nagpakasal sila kaagad. Lumipat na sa Maynila si Summer at Sian at sa mansyon na sila ni Skylar na nirahan. Makalipas ang ilang taon, ay lumaki na ang unang anak nila. Babae ang unang anak nila at pinangalanan nila itong Skylar. Mabait at makulit si Skylar katulad ng ina, habang ang pisikal na anyo naman ito ay kuhang-kuha kay Skylar. Para itong carbon copy ni Skylar pero babaeng version, dahilan para magtampo ng kaunti si Summer. Kasalukuyang nagpapahangin si Summer sa may terrace, nang yakapin siya ng asawa niya mula sa likuran. Good evening, wifey. Bakit nandito ka? Hindi ka ba nilalamig? Nag-iisip-isip lang since malapit na akong manganak. Si Skylar kasi kamukhang kamukha mo. Ito, kayang pangalawang anak natin. Sino kayang kamukha niya? Sana naman ako, kasi ikaw nang kay Skylar eh. Nakangusong saad ni Summer. Siguro ako pa rin ang kamukha niyan. Malakas kaya ang dugo namin. Pero kahit sino man sa atin ang maging kahawig ng anak natin, ay okay lang sa akin. Mahal na mahal ko kayo, at kayo ang buhay ko. Malambing na saad ni Skylar, bago niya hinalikan sa balikat ang asawa. Mahal na mahal din kita, Skylar. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakilala kita. Nakangiting saad pabalik ni Summer, bago sila naghalikang dalawa. Kaya naman po pala na wala kayong dalawa eh. Naglalambingan na naman po kayo ni Mommy? Nakangusong saad ni Skylar, nang maabutan niyang naglalambingan ng mga magulang niya. Nagtatampo na naman ang baby girl namin. Halika rito, iyayakapin ka rin namin ng mommy mo. Saad ni Skylar, bago niya binuhat si Skylar at nagyakapan sila. Masaya, malungkot, at higit sa lahat ay may pagmamahala ng kwento ni Summer at Skylar. Marami ang nangyari sa kanilang kwento, ngunit sila pa rin ang nagkatuluyan.
Dito na nagtatapos ang kwento ng pagmamahalan ni Summer at Skylar. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento nila. Ang pagmamahal ni Skylar at Summer ay nagpapaalala na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang tiwala at katapatan. Minsan ang mga lihim at maling akala ay maaaring sumira sa isang relasyon. Ngunit ang katotohanan at pagpapatawad ang magbabalik ng nawalang tiwala. Ipinapakita rin ito na hindi sukatan ng yaman o estado ng buhay upang makahanap ng tunay na kaligayahan. Sa huli, ang pagmamahal na lumalaban sa pagsubok ay siyang pinakamatibay at pinakatotoo. The End.